Hello mga ka-Don Mekaniko. Ayan. So meron lang akong i-share sa inyo dito sa video nito na itong Kia Sportage na to is bigla na lang tumirik. So nagdadrive yung may-ari nito guys. Nagdadrive sa EDSA. Bigla na lang siyang tumirik. Tapos din tumirik siya as in patay ang makina pero may busina. May busina siya. Tapos ngayon ini-start niya, 3 times siya nag-attempt ngunit hindi pa rin siya umandar. So, naging problema, tumawag sa akin, sabi, ganito, ganyan, bigla na rin siyang tumirik, namatay yung makina. Sabi ko, timing belt yan, timing belt. So, dinala dito sa shop, hindi ko na nabidyohan kahapon kasi sobrang dami namin ginagawa. Busy. Ayan, ito yung ginagawa ng Kia Sportage. Yan guys, so ano yung problema? Itong Kia Sportage nito guys, is yung kanyang timing belt. Makikita yung timing belt nito guys. Ayan, yan, babalitarin ko yung camera nito guys. Ito, makikita nyo, nawala yung ngipin niya guys, nawala yung ngipin niya. Pero hindi pa ito putol kahapon. Ako lang na nagputol para matanggal ko. Ayan. Yan, makikita nyo, wala na siyang ngipin. So, kung gusto nyo maiwasan ito sa inyong sasakyan, yung mga timing belt, basta timing belt type nito, mag-maintenance kayo guys. Ugaliin nyo mag-maintenance sa mga Toyota, every 150,000 mula pagkabago. Pero pwede nyo agapan ito ng kahit 100,000 para hindi umabot sa ganito. Madali itong maputol guys. Kahit bago to, lalo kapag may leak ang inyong oil seal. Ang oil seal yung sa makina. Yan kung makikita nyo guys, may ngipin pero dito wala. Ayan. So, kaya hindi ko na video yung paggawa kahapon guys nito. Kung ma-experience nito, yung ganyang problema, yung kung timing belt type yun, tumatakbo kayo, tapos biglang namatay ang makina nyo, pwede, possible ito. Ito, tip ko lang sa inyo, possible na naging problema ay putol ang timing belt. Yung as in pag nire-redendo mo wala, pero wag niyo nang i-try, maraming beses i-redendo. Kasi once na bigla na lang naputol, may tumulog, lumagapak yung makina nyo, huwag niyo pilitin. Pero buti nga to, hindi nabaluktot yung kanyang engine valve. Kaya nakasurvive pa rin yung may-ari. Kasi pag nabaluktot ang kanyang engine valve, so ang gagawin natin dito guys is bababa yung cylinder head, ipapamasin siya, mapalitan ng lahat ng balbula. Yan, para makaiwas kayo guys sa ganitong problema. Ugaliin yung mag-maintenance kayo o magpalit kayo ng timing belt sa tamang kilometrahe. Yan, ganito para hindi niyo ma-experience itong ganitong problema. So, ginawa ko dito kahapon nang dumating kasi sobrang busy na po. Hindi ko na maisipang mag-video kasi daming trabaho ang ganyan sa labas. Yan, may ginagawa kami riyan. Ilan yung nag-aabang na customer kahapon, 3 customer. So, hindi pa rin namin nagawa. So, pinabalik namin yun. May ginagawa na lang kami truck sa labas. Yan guys, yan ang tip ko lang sa inyo yan guys. Para hindi umabot sa ganito na galiin yung mag-maintenance o magpapalit ng timing belt. Yan. Ito guys. Yan. Papakita ko yung dito guys. So mga ka-Don Mekaniko, ayan medyo, ayan, ito na nga yung belt. Ulit yung pinabanggit sa inyo. Kaya naputol po yan guys. Pinutol ko lang kahapon yan. Para matanggal ko, para ma-try ko lang. Kasi bumili yung, bumili ng bagong timing belt yung may-ari. Sinubukan ko lang na ipasok dito. Try kong panda rin. Hindi ko na binaklas to. Ayan. Tapos tinanggal ko lang itong bracket. At medyo masikip lang talaga ang paggawa nitong Kia Sportage na to guys. Ayan, binaklas ko yun. Binabalik ko na lang kasi kailangan po yung sasakyan niya yun. Kailangan nilang gamitin. So, pinaandar ko namin kahapon. Pinandar ko kahapon nung kaya nabit yung timing belt niya guys. Umandar naman siya guys. Pero hindi naman siya palyado. Kaya nakaligtas po yung kanyang pagpababa ng cylinder head. Medyo magastos nga lang po ang pagbaba nito. Kapag umabot sa
mabaluktutan kayo ng balbula. Ayan, ito yung tip lang po sa inyo mga Don Mekaniko. Kailangan yung kailangan nyo talaga na ipa-maintain yung timing belt o yung running kilometer niya, running kilometer, para maiwasan yung ganyang problema sa mga naka-timing belt diyan ang makina. Yan, pero sa mga Toyota Hiace, mga Innova, so mayroon tamang po yan, may tamang kilometer na sinusunod reading. So sa mga ganitong sasakyan, medyo luma na, aftermarket na yung mga timing belt, ugaliin po nyo, bumili po kayo ng original para mas tumagal po ang inyong pyesa. Ayan, yun po yung simpleng sharing ko lang sa inyo mga Don Mekaniko. Ayan. Yan, medyo magastos po kasi ito kung nangyari man yung nabaluktot yung kanyang balbula. Ayan, medyo gipit yung sa budget ng ating customer, kaya hindi na natin pinalitan yung ibang mga parts kasi okay pa naman, tinanggal ko. Sa susunod na lang kasi pag-iipunan daw ng may-ari. Ayan. Sabi ko naman, sige sir, ang importante bago ito nga yung timing belt. Kasi recommendation ito pag sa mga ganitong sasakyan. Yung timing belt kasi bilis maputol niyan, lalo kapag may tagasan yung mga oil seal, camshaft oil seal. Pag nababasa ito ng langis guys, pagbasa ng langis yan, din yung pinalitan ng oil seal nito. Pag nagpalit kayo, bumilang lang kayo, buwan lang, putol lang inyong timing belt. Kaya sasabihin nyo, bakit naputol, kapapalit lang? Siyempre nakababad sa langis yung inyong timing belt. Para maiwasan po natin yan, once na magpapalit kayo ng inyong timing belt, ayan, katulad ito, Kia Sportage, sakali magpapalit kayo ng timing belt at nasa disenyo ng mekaniko, ng inyong technician, na magpalit kayo ng oil seal, tensioner, idler, basta oil seal, magpalit kayo pag may tagas, pag narekomenda ng inyong mekaniko. Ayan. Ito po ay tip lang po sa mga may sasakyan naka-timing belt type. Ayan. Sharing lang po ito para sa inyong para maiwasan ang ganitong pangyayari. Ayan.